Sa ating linya po, DPWH Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Trinidad po uli ito sa radyo na TV pa. Secretary. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga sa ating Kahapon, mga tiga. kahapon nagkausap po tayo. Maraming nakahalata. Mukhang meron tayong hindi iniiwasan topic. Kasi tungkol... Hindi kasi, ba't hindi ka nagtanong kay Secretary Manny Bonoan tungkol sa EDSA rebuild kahapon ng umaga? Mukhang yun nga, eventually meron pong desisyon ng Pangulo. Pero anyway, Secretary, ang pangunahing dahilan para makita yung mga paraan na mabilis na magagawang EDSA rebuild. Ang DPWH ba, meron ba tayong ugnayan sa mga maaaring makatulong sa atin para kung sakasakaling ituloy ang EDSA rebuild, mabilis nating matatapos ito at hindi aabot ng taon? Tama naman yan, Orly, kasi I think the President is very concerned about yung, sabihin na natin, yung Haba ng ng proyekto. Tapos may ad-even pa. Ad-even, at saka yung, the President is very concerned about yung mahirap na kalagayan ng ating mga motorista pagka ginagawa natin yung EDSA rebuild, no? And so he directed us actually to find ways actually to see how we can fast track actually the implementation of the EDSA rebuild, no? Para naman para maiwasan nga yung pag-ano ng mga motorista. Okay. And so we are trying actually our best actually to go back to the drawing board and see kung ano yung how fast we can do yung technologies that are available. Ito nga yung ginagagawin na namin, and in due time siguro we will lay out actually the new schedules that we will implement. Isa Secretary, sa maari na isip po kasi, baka naman pwede ring isabay na habang nire-rebuild, inaayos ang kalsada, isabay na pag-aralan din kung posible magkaroon tayo ng second level ng EDSA. Magkaroon ng kasi kung EDSA lang talaga napakasikip baka pwedeng ituloy na yung plano na magkaroon ng second level ng EDSA. May flyover na mahaba mula monumento kung hanggang saan man. Posible kaya mangyari yun, Secretary? Well, merong plano na ganyan noon with the private sector at that time. Actually, lalagyan ng second level, but yan pagka maglalagay tayo ng second level, then that will be a longer... Mas tatagal. Mas tatagal kasi ang nakita namin yung because of yung complexity na maglagay sa yung ongoing traffic, no? And kasi ang karanasan namin nung ginawa namin yung Skyway, it took us almost 10 years actually. Sabagay. Matagal talaga. Matagal talaga. Matagal yung elevated structure. Okay. Kasama rin ba sa pwede mangyari kung pwede pang palaparan ng EDSA? I think very little na yung wala na talaga, nasagad na talaga. To avoid yung EDSA because sagad na Sagad na talaga. And in fact, ang kasi natin dito, EDSA is on the average siguro mga 5 lanes, but right now kasi may exclusive lane tayo ng bus, so I think the carrying capacity of EDSA has already been reduced because of that exclusive bus lane. So and continuous yung increase ng traffic, so yun ang ni Presidente. So anuhin pa rin namin, pag-iisipan namin na mabuti on all the technologies that's available around the world. Okay. Pwede. Sa kasi parang may isang survey na ginawa ang sa Asia, pinakamabilis pa natin pwedeng kunan ng teknolohiya sa mabilis na pagsasagawa ng road construction ay Japan and Singapore. Meron ba tayong nakikitang pwedeng mapagkunan po doon ng tulong o gabay? Yeah. Yun na nga, yun ang titingnan namin. Ano yung mga practices, ano yung technology.
And sabi ko nga, we'll revisit all the schedules that originally na-lay out namin. And that's the we will look into all the yung mga practices around the world kung paano ang gagawin. Kasi ang kuha namin kasi dito is a total rebuild. Total rebuild yung pavement. Para, kasi ano na yan, yung pavement na yan, yung pavement is more than 50 years old na yan. And anytime, pagka nagsimula na mag-break yan, it will be exponential yung ano yan. Madaling masira lahat yan pagka hindi natin gagawa na ng paraan ngayon. Sobrang tagal na yan, hindi na nga nila alam na ang EDSA ay Epifanio de los Santos Avenue pala. Pangulo na lang, Secretary. Alam natin gusto ng Pangulong mapabilis ito. Meron bang binabanggit na wag pabuti ng 2 years, siguro mga 6 months, 8 months, 7 months tapos na. Meron bang ganung particular na advice o paalala ang Pangulo? Yes, sorry. Yan ang objective namin. We'll see at the shortest possible time that we can implement yung EDSA rebuild. Kung 6 months hindi masama mangyari. Pero susi pa rin talaga dito, aside from technology, yung maraming gagawa. Tama ba yan? Tama yun. Isa sa mga options that they are going to see. Available equipment and resources. Everything, yeah. And what kind of materials can be used actually, mga ganon. Okay, Secretary, maraming salamat. Yan ang nabitin kahapon eh. Ang dami talaga nagtataka. Hindi ko na masabi-sabi na meron pong mahalagang anunsyo. Thank you. Secretary Manny, maraming salamat sa pagsagot sa aming katanungan. Thank you po. Okay, thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan ang inyong po napakinggan, mga kapuso. Paalam. Hilingan, walang pinoprotektahan.